Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Gagastusin at gagamitin ng tama ang pera ng taong bayan. Yan ang binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng isang press conference si Secretary Vince Dizon. Humingi tayo ng update tungkol dyan mula kay Gab Villegas. Gab? Komisyon tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gagastusin at gagamitin ang pera ng taong bayan sa tama kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na unang prioridad ng kagawaran ngayong taon ang pagsasaayos ng mga sira-sirang kalye at tulay sa buong bansa. Isa sa mga kalsadang aayusin ng DPWH ay ang Maharlika Highway na dinadaanan ng milyon-milyong sasakyan mula Luzon, Visayas at Mindanao kada araw. Dito ay isa sa ilalim ang Maharlika Highway Station ng DPWH Highway ngayong Biyernes. Secret ni Dizon na posibleng mapaaga ang pagkumpleto sa Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Ginagawa na rin ng DPWH ang disenyo para sa rehabilitasyon ng C5 at nakatakdang simulan ngayong unang quarter ng taon. Nanawagan si Dizon sa publiko na sa oras na may nakita na hindi pa tapos na kalsada o anumang infrastruktura, agad itong isumbong sa kanilang social media pages. At yan munang update, balik si Joshua. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala sa iba pang balita, patuloy na naoobserbahan ngayong araw sa Bulkang Mayon ang pagbuga ng lava dome at lava flow. Dahil dito, nananatiling mataas pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagpapatuloy ang pagbuga nito ng lava dome at lava flow. Naitala rin ang 133 rockfall events, 37 pyroclastic density currents o uson at mahinang tremor. Naglabas din ito ng 526 na dioxide at plume na nasa 800 metro ang taas mula sa crater kahapon, January 11. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone, pagpasok ng walang pag-iingat sa extended danger zone at paglipad ng anumang uring sasakyang o anumang sasakyang panghimpampawid sa ibabaw ng bulkan. Samantala, kapwa iginiit na House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong at Deputy Speaker Paulo Ortega na dapat nakabatay sa sinasabi ng konstitusyon at hindi sa ingay politika lamang ang anumang ihahayang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Adjong, isang seryoso at sagradong hakbang ang impeachment. Kaya kinakailangan umano ito ng malinaw, mabigat na ebidensya at katotohanan at hindi puro haka-haka o chismis lang. Hindi magpapadala ang Kamara sa mga hindi beripikadong paratang kundi dapat sa legal at factual facts. Sa iwalay naman payag, sinabi ni Ortega na hindi isang press release o political weapon ang impeachment. Binigyan din niya dapat nakabatay sa pamantayan ng konstitusyon ang anumang paghahain ng impeachment complaint. Dagdag pa ni Adjong, hindi siya naniniwala na papasa ito pero patuloy umanong igagalang ng Kamara ang due process sa naturang usapin. Agarang ipinasususpinde ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Land Transportation Office o LTO ang pagkumpiska sa driver's license ng mga mayroong traffic violation. Sa inilabas sa memorandum nitong January 9, inaatasan ng DOTR ang Land Transportation Office na suspendihin ang pagkumpiska sa lisensya ng mga paglabag driver. Muli rin pinapabalikan at pinaaaral ng DOTR sa LTO ang kasalukuyang pinaiiral ng mga kasalukuyang polisiya tungkol dito. Kasama rin sa inilabas sa memorandum ang pag-amyenda sa guidelines ng pagsisettle sa traffic violations ng mga paglabag, kung saan gagawin na itong 15 working days mula sa dating 15 calendar days. Ibig sabihin, hindi nakasama ang mga holiday at long weekend sa bilang ng araw kapag isesettle ang violation ng driver. Dagdag pa ng DOTR, imbis na kumpiskahin, ilalagay ang lisensya ng lumabag na driver sa alarma at posible itong masuspinde o matanggalan ng lisensya kapag hindi ito naayos o natugunan sa loob ng 15 araw o 50 working days ng kanyang violation o kaso. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow
at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.